Ang tunog ng mga daliri ni Aaron Johnson na tumpak na tumatama sa mga susi ng calculator ay umuulit sa kanyang maliit na opisina sa bahay. Bilang isang solong ina, tumingin siya sa orasan habang ginagawa ang mga huling pagsasaayos sa taon ng pahayag pinansyal ng isang kliyente. Kailangan niyang kunin ang kanyang anak na si No mula sa paaralan sa loob ng 30 minuto. Mom, tapos ka na ba? Sumilip si No, 10 taong gulang, sa silid, ang maliwanag na kayumangging buhok at malalaking asul na mata ay kahawig ng kanyang ama. Ngumiti si Aaron at kinuha ang kanyang tasa ng kape. Maya-maya na, tapos na ako. Natapos mo na ba ang iyong takdang aralin? Tumango si No at ipinakita sa kanya ang papel sa kanyang kamay. Nasolve ko na ang lahat ng mga problema sa matematika, pero may tanong ako tungkol sa kasaysayan. Lagi nang ipinagmamalaki ni Aaron ang pagganap ng kanyang anak sa paaralan. Siya mismo ang sumusuporta sa kanilang sambahayan at nagpalaki sa kanyang anak ng nag-iisa, habang nagtatrabaho bilang isang mahusay na accountant sa isang maliit na lokal na kumpanya. Mula nang pumanaw ang kanyang ama, dahil sa atake sa puso 5 taon na ang nakalipas, tumaas ang kanyang mga responsibilidad, ngunit hindi siya kailanman nagreklamo. Makakapaghintay ka ba ng 10 minuto? Tutulungan kita sa kasaysayan kapag natapos na ako. Tumunog ang telepono at umuungol si Aaron. Ito ay mula sa kanyang ina, si Vivian. Makinig, Aaron, kailangan nating pag-usapan ang tungkol sa dinner party bukas. Laging nagkaroon ng mapanghimasok na tono ang boses ni Vivian. Dadalhin ni Amanda ang kanyang fiancé, pupunta ka, hindi ba? Nagtaka si Aaron. Ang kanyang kapatid na si Amanda ay palaging paborito sa pamilya, maganda at masayahin. Siya ang paboritong anak ni Vivian. Sa paghahambing, lagi nang sinasabi kay Aaron na siya ay masyadong practical at boring. Siyempre, pupunta ako, Mom. Isasama ko rin si No. Sa kabilang dulo ng linya, narinig niya ang pag-ungol ng kanyang ina. Well, sa palagay ko ay okay lang, pero siguraduhing magpakita siya ng magandang asal. Huwag hayaang sirain ni No ang espesyal na araw ni Amanda. Nilunok ni Aaron ang kanyang mga salita, si No ay palaging isang magalang na bata. Kung may problema, ito ay sa kanyang ina at kay Amanda. Huwag mag-alala. Kaya, ano ang ginagawa ng fiancé ni Amanda? Si Michael Foster, isang investment banker mula sa isang napakayamang pamilya. Ang boses ni Vivian ay puno ng pagmamalaki. Perpekto siya para kay Amanda. Nagtapos siya sa Harvard, siya ay may kultura at masayahin. Nagtaka si Aaron sa kanyang ina habang nakikinig sa pagmamalaki ng kanyang ina. Ang mga halaga ng kanyang ina ay palaging nakatuon sa mga anyo at katayuan sa lipunan. Kinabukasan, dumating sina Aaron at No sa marangyang bahay ni Vivian sa suburb. Huminga ng malalim sa pasukan, hinawakan ni Aaron ang balikat ni No ng mahigpit. Okay lang, Mom, sabi ni No. Alam kong hindi kami gusto ni Grandma at Aunt Amanda. Nakaramdam ng sakit si Aaron sa pagiging perceptive ng kanyang anak. Ang mga bata ay mas sensitibo kaysa sa mga matatanda na naunawaan. Nang binuksan niya ang pinto, narinig na niya ang mataas na tawa ni Amanda mula sa sala. Nagsusuot siya ng eleganteng cocktail dress, humahawak ng baso, at nakikipag-usap sa isang hindi pamilyar na lalaki. Aaron, No, sa wakas ay dumating na kayo. Batiin sila ni Vivian ng malamig na ngiti. Amanda, nandito na sina Aaron at No. Lumiko si Amanda at ngumiti sa kanyang kapatid, ngunit hindi umabot ang ngiti sa kanyang mga mata. Aaron, natutuwa akong makita ka. Ito ang aking fiancé, si Michael Foster. Tumayo si Michael at humarap kay Aaron. Siya ay matangkad, may kayumangging buhok at mabait na mga mata, at may isang bagay na dumaan sa alaala ni Aaron. Ito ay isang mukha na nakita na niya dati. Masaya akong makilala ka, Aaron, sabi ni Michael sa tahimik na boses. Marami akong narinig tungkol sa iyo mula kay Amanda. Inilabas niya ang kanyang kamay at hinawakan iyon ni Aaron. Mainit ang kanyang kamay at malumanay ang kanyang pagkakahawak. Masaya ring makilala ka, sagot ni Aaron. Ito ang aking anak na si No. Ngumiti si Michael kay No at tumingin ang direkta sa mga mata ng bata. Hello, No. Natutuwa akong makilala ka. Anong baitang ka na? Ikalimang baitang, sagot ni No nang medyo kinakabahan. Iyon ay isang napakagandang edad. Nang ako ay nasa ikalimang baitang, gumawa ako ng modelo ng solar system para sa science fair.
Ang boses ni Michael ay mahinahon at tila sanay siya sa pakikipag-usap sa mga bata. Nilakbay ni Amanda ang kanyang lalamunan na may hindi pagkakasundo. Michael, maaari mo bang ibuhos ang ilang alak para sa akin? Maganda ang impresyon ni Aaron kay Michael, siya ay tila mahinahon at mapag-isip. Nakakagulat na siya ay nakatakdang ikasal sa isang tao na may makasariling personalidad tulad ni Amanda. Sa panahon ng hapunan, walang humpay na pinag-usapan ni Vivian at Amanda ang mga paghahanda para sa kasal, ang magandang damit pang kasal, ang mataas na venue ng pagtanggap, ang sikat na kumpanya ng catering. Hindi kailanman hiniling ang kanyang opinyon. Aaron, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa damit dahil hindi ka naman bridesmaid, biglang sinabi ni Amanda. Nagulat si Aaron. Hindi ako bridesmaid. Ikinalulungkot ko, ngunit hindi na tayo naging malapit sa loob ng mahabang panahon, hindi ba? Ang boses ni Amanda ay puno ng peking kalungkutan. Bilang karagdagan, tiyak na abala ka sa pagiging isang solong ina sa trabaho at lahat. Tumango si Vivian sa pagsang-ayon. Tama iyon, Aaron, ayaw naming maging pasanin ka. Nakaramdam si Aaron ng sakit sa kanyang dibdib, ngunit pinanatili ang kanyang ekspresyon na hindi nagbabago. Sanay na siya sa pagtanggi mula sa kanyang pamilya. Hawak ni Noah ang kanyang kamay sa ilalim ng mesa, tanging si Michael lamang ang may hindi komportabling ekspresyon. Nilakbay niya ang kanyang lalamunan at tahimik na sinabi, ngunit hindi ba mahalaga ang pakikilahok ng pamilya? Sa palagay ko, dapat kasama sina Aaron at Noah sa espesyal na araw na ito. Lumingon si Amanda sa kanyang fiancé na may naguguluhang hitsura. Siyempre, iniimbitahan sila, ito ay dahil ang mga bridesmaids ay nakatakdang kasama ang aking malalapit na kaibigan. Nagpadala si Aaron ng pasasalamat kay Michael, sa wakas, siya ay tila isang mapag-isip na tao. Pagkatapos ng hapunan, habang tumutulong si Aaron sa paglilinis, pumasok si Michael sa kusina. Maaari ba akong tumulong? Nag-alok siya. Ayos lang, sanay na ako, sagot ni Aaron. Inaasahan ni Amanda at Mom na punan ko ang praktikal na papel. Tahimik na pinanood siya ni Michael sa loob ng ilang sandali. Iba ka sa sinabi ni Amanda, tahimik niyang sinabi. Ano ang ibig mong sabihin? Wala, umiti si Michael. Umaasa lang ako na magkakaroon tayo ng mas maraming pagkakataon na makipag-usap kayong dalawa. Pagkatapos niyang umalis, nahulog si Aaron sa isang kakaibang pakiramdam. Ang mukha ni Michael ay lumitaw sa kanyang alaala. Dapat ay nakilala niya siya dati, ngunit hindi niya matandaan kung kailan o saan. Sa sasakyan sa daan pa uwi, biglang sinabi ni Noah, mukhang mabait si Michael. Bakit siya ikakasal sa isang tao tulad ni Aunt Amanda? Hindi napigilan ni Aaron ang pagtawa. No, hindi mo dapat sabihin ang mga bagay na iyon, ngunit sa kalooban niya, mayroon siyang parehong tanong tulad ng kanyang anak. Habang nagpapatuloy ang mga paghahanda sa kasal, lalong nakaramdam si Aaron ng pagkahiwalay mula sa kanyang pamilya. Hindi ibinabahagi ni na Amanda at Vivian ang mga detalye ng kasal sa kanya o humihingi ng kanyang opinyon. Gayunpaman, tahimik niyang pinangangasiwaan ang mga gawaing nasa likod ng eksena, pagtukoy sa mga imbitasyon, pakikipag-ugnayan sa venue, at pag-aayos ng mga detalye. Mga lugar kung saan nagamit ang kanyang masusing pag-iisip bilang isang accountant. Nag-aalaga ka na naman? Isang araw, tumayo si Michael sa tabi ni Aaron habang siya ay nagtatrabaho sa mga paghahanda. Mukhang masyadong abala si Amanda para hawakan ang mga praktikal na bagay na ito. Huwag mag-alala, magaling ako sa ganitong uri ng bagay, sagot ni Aaron. Pinanood siya ni Michael sa loob ng ilang sandali bago sinabi, alam mo, parang pamilyar ka sa akin. Tumigil si Aaron at tumingin sa kanya. Nararamdaman ko rin ang parehong bagay, ngunit hindi ko mahanap. Sa oras na iyon, tumakbo si Noah sa silid. Mom! Michael! Natapos ko na ang aking takdang aralin. Ngumiti si Michael kay Noah. Anong uri ng takdang aralin iyon? Isang proyekto sa kasaysayan. Sinuri ko ang Imperyong Romano, buong pagmamalaki na sagot ni Noah. Talaga? Mahilig din ako sa kasaysayan. Umupo si Michael sa tabi ng bata at ipinakita ang interes sa kanyang proyekto. Nakaramdam si Aaron ng mainit na pakiramdam sa kanyang dibdib habang pinapanood ang tanawin. Mukhang may tunay na interes si Michael sa kanyang anak.
Ang fiant ni Amanda ay malinaw na naiba sa mga kalalakihan sa nakaraan na hindi kailanman nag-abala na makilala si No sa kabila ng pagiging bahagi ng kanyang pamilya. Isang linggo bago ang kasal, gumawa si Michael ng isang hindi inaasahang tawag. Aaron, gusto kong pag-usapan ang isang bagay. Ang kanyang boses ay seryoso. Gusto kong ikaw ang maging maid of honor. Nagulat si Aaron at nawalan ng mga salita. Ngunit hindi man ako pinili ni Amanda bilang bridesmaid. Tinanong ko siya mismo. Mahalaga ang pamilya, lalo na sa mga mahalagang araw tulad ng kasal. May determinasyon sa boses ni Michael. Sa wakas, pumayag si Amanda. Nakaramdam si Aaron ng pagkalito, nagdududa siya na talagang masaya ang kanyang kapatid tungkol dito. Ngunit siya ay puno ng pasasalamat sa mainit na kilos ni Michael. Kinabukasan, tumawag si Vivian kay Aaron na galit. Umiiyak si Amanda. Bakit mo tinanong si Michael para sa ganitong bagay? Wala akong sinabi, si Michael ang nagmungkahi nito. Hindi ko maipaniwala ito, sumabog si Vivian. Palagi kang nagmumukhang biktima at sinusubukang sirain ang buhay ni Amanda. Ito ang kanyang espesyal na araw. Huminga ng malalim si Aaron upang manatiling kalmado. Gusto kong maging masaya si Amanda. Kung talagang ayaw niya akong maging maid of honor, tatanggihan ko. Hindi ka makakapagtanggihan ngayon, nagpa siya na si Michael. Narinig ang buntong hininga ni Vivian. Huwag lang masyadong magpakita. Araw ito ni Amanda. Sa araw ng kasal, dumating si Aaron sa simbahan ng maaga kasama si No. Nagsusuot siya ng isang simpleng asul na damit. Maaaring masyadong simple ito para sa isang maid of honor, ngunit ito ay sa layuning hindi makasakit kay Amanda. Mom, ang ganda mo, umiti si No sa silid ng paghahanda. Si Amanda ay napapalibutan ng mga bridesmaid na nakasuot ng mga marangyang gown pangkasal. Nang pumasok si Aaron, ang kanyang kapatid ay sumulyap lamang sa kanya at nagbigay ng malamig na tango. Well, Aaron, sabi ni Vivian na may nakaipit na mga labi, iyon ang damit, katulad mo lang. Nagsimula ang seremonya sa solemn na paraan. Nakatayo si Aaron sa likod ni Amanda, pinapanatili ang ngiti habang tumitingin sa mahinahon na ekspresyon ni Michael. Paminsan-minsan, tumingin si Michael kay Aaron na may ngiti na nagbibigay ng katiyakan. Nagsimula ang pagtanggap kasama ang pagpasok ng ikakasal at ikakasal, mga toast at sayawan. Umupo si Aaron sa isang mesa kasama si No, tahimik na tinatangkilik ang kanilang pagkain. Maya-maya, oras na para sa mga talumpati. Tumayo si Amanda at kinuha ang mikropono. Tumingin siya sa paligid ng silid at tumingin kay Aaron. Bigla, ang kanyang ngiti ay nagbago sa isang masamang ekspresyon. Salamat sa pagdating, mga kaibigan, sabi ni Amanda sa matamis na boses. Masaya akong ibahagi ang espesyal na araw na ito kasama ang pamilya at mga kaibigan. Matapos pag-usapan ang kasiyahan ng kasal ng ilang sandali, bigla niyang itinutok ang kanyang daliri kay Aaron. Sa pamamagitan ng paraan, ito ang aking kapatid na si Aaron, isang solong ina na namuhay ng walang pagmamahal mula sa sinuman. Ang hindi komportableng tawanan ay umabot sa venue. May gusto bang tumanggap sa kanya? Naubusan ng dugo ang mukha ni Aaron. Mahigpit na humawak si Noo sa kanyang kamay. Nagbibiro lang, sabi ni Amanda na may tawa. Ang ilan sa mga tao sa audience ay tumawa, ngunit marami ang hindi komportable sa kanilang mga upuan. Kinuha ni Vivian ang mikropono. Ang aming panganay na anak ay palaging seryoso at boring, sabi niya sa makintab na boses. Siya ay second-hand goods pero magagamit pa, may kasamang depektibong anak. Sa pagkakataong ito, sumabog ang tawanan mula sa iba't ibang bahagi ng venue. Nakatayo si Aaron na parang nakatulala, namumuo ang mga luha sa mga mata ni No. Mom, sabi niya sa nanginginig na boses. Dahan-dahang tumayo si Aaron at hinawakan ang kamay ng kanyang anak. Tara na, sabi niya ng tahimik. Ngunit sa oras na iyon, mula sa sulok ng kanyang paningin, nakita niya si Michael na dahan-dahang tumayo, ang kanyang mukha ay pula, na malinaw na pinipigilan ang kanyang galit. Tahimik na bumagsak ang venue, lahat ng mata ay nakatuon sa ikakasal. Huminga si Michael ng malalim at lumipat mula kay Amanda upang kunin ang mikropono. Ang kanyang mga mata ay nahuli ang mga mata ni Aaron, na tila nagtatangkang ipahayag ang isang bagay. Ang venue ay naging tahimik na tahimik, ang ekspresyon ni Michael ay nagpakita ng isang seryosong mukha na hindi pa nakita.
Sa pagkakaroon ng mikropono, sinimulan niyang magsalita ng dahan-dahan, binibigyang diin ang bawat salita. Mga Ginoo at ginang, ang araw na ito ay naging araw kung saan gagawin ko ang pinakamahalagang desisyon ng aking buhay. Gayunpaman, hindi ito ang desisyon na maaaring isipin ninyo. Naubusan ng ngiti si Amanda, pinalitan ng pagkalito. Una, hayaan kong magsalita tungkol sa talumpating iyon kanina. Ang boses ni Michael ay kalmado, ngunit malinaw na pinipigilan ang galit. Ang mga salitang iyon na itinuro kay Aaron at Noah ay malupit at walang pag-iisip. Hindi ko maibabahagi ang mga ganitong halaga. Magsisimula sanang magsalita si Amanda, ngunit tahimik na itinaas ni Michael ang kanyang kamay upang pigilan siya. Sa katunayan, may gusto akong ipaalam sa lahat. Huminga si Michael ng malalim at nagpatuloy, hindi ito ang unang pagkakataon na nakilala namin ni Aaron. Nagulat si Aaron, may nagsisimulang bumangon sa kanyang loob. Ang ulap sa kanyang alaala ay unti-unting nagliliwanag. 10 taon na ang nakalipas, nang ang aking kapatid na si Caroline ay nakikipaglaban sa leukemia, si Aaron ay nagtatrabaho bilang isang boluntaryo sa ospital. Ang boses ni Michael ay bahagyang nanginginig. Ako ay 22 noon at nailigtas ng kabaitan at lakas ni Aaron na 25 taong gulang noon. Sa mga huling buwan ng buhay ni Caroline, patuloy na sinuportahan ni Aaron siya at ang aming pamilya. Bumuhos ang mainit na luha sa mga mata ni Aaron. Si Caroline Foster, syempre, naaalala niya siya, isang batang babae na na-diagnose ng leukemia sa kanyang mid-negatibo 20. Si Aaron mismo ay nakaranas ng parehong sakit. Noong siya ay bata, at pagkatapos ng paggaling, nagsimula siyang magboluntaryo sa ospital bilang paraan ng pagbabalik. Kahit na pumanaw si Caroline, patuloy na inaalagaan ni Aaron ang kanilang pamilya. Nagpatuloy si Michael, matapos ang pagkamatay ng aking kapatid, tumagal ako ng mahabang panahon upang makabawi mula sa malalim na kalungkutan. Napahinto siya sa kanyang mga salita ng ilang saglit bago nagpatuloy. 3 taon na ang nakalipas, nakilala ko si Amanda sa isang party. Naakit ako sa kanyang kasiglahan at sosyal na personalidad. Hindi ko nalaman na si Amanda ay kapatid ni Aaron hanggang sa kami ay nagsimulang mag-date. Tumingin si Michael kay Amanda at ang kanyang ekspresyon ay pinagsama ng kalungkutan at pagkadismaya. Ang mga kwentong narinig ko tungkol kay Aaron mula sa kanya, sa pagtingin ko ngayon ay puno ng prehwisyo. Ngunit nais kong maniwala na ang mga tao ay maaaring magbago. Nagsimula nang umusok ang mukha ni Amanda sa galit. Si Vivian naman ay napaupo sa isang upuan. Matapos ang aming engagement, nagsimula akong mapansin ang tunay na kalikasan ni Amanda, tahimik na nagpatuloy si Michael. Partikular akong nagulat nang una kong makita si Noah, siya ang maliit na batang madalas na pumapasok sa silid ng ospital ni Caroline. Tumingin si Aaron kay Noah, ang kanyang anak, na 5 taong gulang noon. Minsan, sinasamahan siya ni Noah sa kanyang voluntaryong gawain sa ospital, nagbibigay siya ng mga handmade card sa mga may sakit, pinapasaya ang mga silid ng ospital sa kanyang tunay na ngiti. 10 taon na ang nakalipas, si Noah ay isang 5 taong gulang na bata, ngunit mayroon siyang espesyal na talento sa pagpapasaya kay Caroline. Alam mo, si Noah ang batang nagbigay ng mga guhit sa ospital, patuloy ni Michael, ang kanyang boses ay lumambot. Nang malaman kong siya ang anak ni Aaron, naramdaman kong ito ay tadhana. Mabilis na kumislap ang mga mata ni Noah. Tama ba? Ipinakita ko ang aking guhit sa kanya. Ngumiti si Michael. Talagang iningatan iyon ni Caroline hanggang sa kanyang huling araw. Muling tumayo si Michael, ang kanyang ekspresyon ay nagiging seryoso. Sa aming engagement, nagkaroon ako ng mga pagdududa tungkol sa malamig at makasariling personalidad ni na Amanda at Vivian, lalo na ang kanilang pag-ugali kay Aaron at Noah. Ngunit umaasa akong sila ay magbabago. Ang talumpating ito ngayon ay ganap na nagwasak sa pag-asa kong iyon. Dahan-dahang inalis ni Michael ang kanyang singsing sa kasal. Nagulat ang mga tao sa audience. Ngayon, kinansela ko ang kasalang ito, tahimik ngunit matatag na sinabi niya. 10 taon na ang nakalipas, ang huling salita ni Caroline sa akin ay ang tunay na pamilya ay nagmamalasakit at sumusuporta sa isa't isa. Amanda at Vivian, nabubuhay kayo sa kabaligtaran ng aral na iyon. Biglang sumigaw si Amanda, ito ay isang biro, di ba, Michael? Ano ang sinasabi mo? Hindi ito biro.
Tahimik na itinaas ni Michael ang kanyang kamay upang pigilan siya. Sa katunayan, may nais akong ipaalam sa lahat. Huminga si Michael ng malalim at nagpatuloy, hindi ito ang unang pagkakataon na nakilala namin ni Aaron. Nagulat si Aaron, may nagsisimulang bumangon sa kanyang alaala. Ang ulap sa kanyang isipan ay unti-unting nagliliwanag. 10 taon na ang nakalipas, nang ang aking kapatid na si Caroline ay nakikipaglaban sa leukemia, si Aaron ay nagtatrabaho bilang isang boluntaryo sa ospital. Naalala ko siya, nagpatuloy si Michael. Siya ang nagbigay ng liwanag sa mga huling araw ni Caroline. Ang kanyang kabaitan at dedikasyon ay nagbigay ng lakas sa amin. Nang makita ang reaksyon ng audience, nagpatuloy si Michael, ngunit sa mga nakaraang taon, nakita ko ang tunay na kulay ni Amanda. Ang kanyang mga halaga ay nakatuon lamang sa anyo at katayuan sa lipunan. Ngayon, sa harap ng lahat, nagpasya akong hindi ko na kayang ipagpatuloy ang kasal na ito. Ang venue ay naging tahimik. Lahat ay nakatingin kay Michael, na may determinadong mukha. Ngayon, nais kong ipahayag ang aking tunay na nararamdaman. Si Aaron at si Noah ay nararapat sa pagmamahal at respeto, at hindi sa mga pangungutya. Tumingin si Michael kay Aaron at kay Noah. Nais kong makasama kayo. Nais kong ipakita ang tunay na pamilya, kung saan ang pagmamahalan at suporta ay mahalaga. Ang mga luha ay bumuhos mula sa mga mata ni Aaron habang pinapanood ang mga pangyayari. Salamat, Michael, sabi niya sa kanyang isip. Ngunit paano natin ito gagawin? Simula ngayon tayo ay magiging pamilya, sagot ni Michael. Hindi lamang dahil sa dugo, kundi dahil sa pagmamahal at pag-unawa. Nang umalis sila sa venue, nagpasalamat si Aaron kay Michael. Salamat sa iyong katapangan. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap, ngunit sa ngayon, masaya ako nakasama kita at si Noah. Isang bagong simula, sagot ni Michael, habang hawak ang kamay ni Aaron at si Noah sa kabilang kamay. Nang lumabas sila sa simbahan, ang araw ay sumikat, nagbigay ng pag-asa at bagong simula para sa kanilang lahat.